hilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Impeachment complaint laban kay Ombudsman Mercedes Gutierrez sa Kamara. Pinayagan ng Korte Suprema na gumulong na. Chairman ng Commission on Audit, wala raw balak magbitiw sa pwesto sa gitna ng aligasyong may sabwatan ang mga opisyal ng COA at AFP sa anomalya sa pondo. Dagdag singil sa tubig! Sisimula na bukas! Multang aabot sa kalahating milyong piso. Isinusulong laban sa mga tindera ng botya. 2,000 pamilya sa Bahay Toro, Quezon City nawala ng bahay dahil sa sunog. Bata, patay. Mga nasunugan, hindi malaman kung paano magsisimula muli. 6 na taong gulang na bata sa Cebu, patay at walang saplot ng matagpuan sa bangin. Suspect na foreigner at Pinay na kasintahan, todo tanggi sa paratang. Unang robotics learning center sa bansa, inilunsad. Tiket para sa bakbakang Pacquiao-Mosley. Ngayon pa lang, nagkakaubusan na. Pacman, Yamado sa pustahan. At Justin Bieber, biglang umeksena sa presko ni Johnny Depp na kanya raw idolo. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po. Pinayagan na ng Korte Suprema na gumulong ang impeachment proceedings sa Kamara laban kay Ombudsman Mercedes Gutierrez. Ang reklamo ay kaugnay sa hindi umanong pag-aksyon ni Gutierrez sa mga kasong katiwalian laban sa Administrasyong Arroyo tulad ng fertilizer fund scam at NBN-CTE broadband deal. Nakatutok si Teresa Andrada. Sa botong 7-5-2-1, pinayagan na ng Korte Suprema ang House Justice Committee na ituloy ang impeachment proceedings laban kay Ombudsman Mercedes Gutierrez. Sa desisyon ng Korte, ibinasura nito ang hiling ng Ombudsman na ipahinto ang kinakasang impeachment proceeding laban sa kanya. May 2 reklamo raw kasing inihain laban sa kanya sa loob ng 1 taon, bagay na paglabag sa saligang batas. Ang unang reklamo ay inihain ni dating Akbayan Representative Risa Ontiveros. Ang ikalawang reklamo ay inihain naman ng bagong alyansang Makabayan o Bayan. 7 mahistrado ang nagsabing dapat ituloy ang impeachment proceeding laban kay Gutierrez. Ito ay sina Associate Justices Conchita Carpio Morales, Antonio Carpio, Antonio Eduardo Natura, Maria Lourdes Sereno, Martin Villarama Jr., Roberto Abad Jr. at Jose Catral Mendoza. 5 mahistrado naman sa pangunguna ni Chief Justice Renato Corona ang pabor na pagbigyan ng hiling ni Gutierrez. Ang iba ay sina Associate Justice Arturo Brion, Teresita Leonardo de Castro, Diosdado Peralta at Lucas Bersamin. Sabi ng 5 mahistrado, nilabag daw ang due process ni Gutierrez dahil walang pinalabas na patakaran ang Justice Committee. Sina Associate Justice Mariano del Castillo at Jose Perez, pabor naman talakayin ng unang impeachment complaint ni Hontiveros at isang tabi ang inihain ng Bayan. Si Associate Justice Presbiterio Velasco hindi sumali sa botohan dahil miyembro ang kanyang anak ng Justice Committee. Noong September nung nakaraang taon, sinabi ng House Committee on Justice na sufficient in form and substance ang impeachment complaint. There is no violation of the 1-year ban, no? Because the prohibition should be interpreted to refer to the institution of more than one impeachment proceeding. In this particular case, you will notice that the 2 complaints were referred to the Justice Committee at the same time. No? And the Justice Committee, although there were 2 complaints referred to it, we're only doing 1 proceeding.
Sa isang statement, sinabi ni Assistant Ombudsman Jose de Jesus na hindi pa nila nakukuha ang official copy. Babasahin daw muna ito ni Ombudsman Gutierrez at pag-aaralan ang mga susunod na hakbang, kasama na ang paghain ng motion for reconsideration. May 15 araw si Gutierrez na maghain ng motion for reconsideration. Dahil dito, di pa maituturing na pinal ang desisyon. Well, since the decision is not yet final, no, it would be more prudent, no, if the House would respect this procedure, no, our rules of procedure, considering there's still a 15-day period to file an MR. No? Ikinatuwa naman ng Solicitor General ang desisyon ng Korte Suprema at pagkilala sa separation of powers ng co-equal branches ng gobyerno. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. At kahit hindi pa pinali ang desisyon na yan ng Korte Suprema, gusto nang simulan agad ng ilang kongresista ang pag-i-impeach kay Ombudsman Mercedes Gutierrez. Nakatutok si Rafi Tima. Naghahanda na ang House Committee on Justice para sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings laban kay Ombudsman Mercedes Gutierrez. Ito ay matapos maglabas ng desisyon ng Korte Suprema na dinismiss ang petisyon ni Gutierrez para pigilin ang kanyang impeachment. Under the Constitution, we have to finish 60 days. It will expire March, around third week of March, and we will prepare now to continue and to finish this. It will be a marathon. It will be a marathon hearing for sure. It will be. Maaari pang magharap ng motion for reconsideration si Gutierrez. Meron siyang 15 araw para gawin ito. Pero ang ilang miyembro ng komite nais nang masimula ng impeachment. It's been delayed already by, I don't know how, several months. So this is a matter of a constitutional duty. Ang Office of the Ombudsman hindi pa natatanggap ang opisyal na kopya ng desisyon ng Korte Suprema. Pag-aaralan daw muna nila ito bago magdesisyon kung maghain ng motion for reconsideration. Sa ngayon ay tinatanggap niya ang nabalitang desisyon ng Korte Suprema. At dahil dito ay nakikipag-usap na siya sa kanyang mga abogado kung ano ang kanyang mga opsyon. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Kunti pang higpit sa sinturon mga kapuso dahil bukas simula na ang dagdag singil sa tubig ng Manila Water at Maynilad. Ang pagtataas sa buwan ng singil sa karaniwang konsumo, humigit kumulang 60 piso. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa 5 magkakapatid, si Michelle lang ang may trabaho. Siya ang katuwang ng kanyang ina, hindi lang sa mga gawaing bahay kundi pati sa mga bayarin sa bahay at kanilang sari-sari store. Kaya naman si Michelle na isang call center agent na paaray sa inanunsyong taas singil sa tubig. Kahit pa sabihin natin na maliit yung pagtaas na mangyayari sa bawat household, yung akumulasyon niya, kumbaga sa isang taon, medyo malaki-laki din. Hindi lang yun yung iniintindi nating bayarin, diba? Kailangan bumili ng pagkain, kailangan ka magbayad ng ilaw. Bukas na ang simula ng ikalawang bahagi ng pagtataas ng singil ng tubig ng Manila Water at Maynilad. Mararamdaman ito ng mga consumer sa kanilang bill sa susunod na buwan. Sabi ng Maynilad, ang mga customer nila na kumukonsumo ng 10 cubic meters kada buwan, tataas ng halos 2 piso ang babayaran. Karamihan ng mga customer nila, 30 cubic meters ang konsumo kada buwan. Halos 61 pesos naman ang itataas ng monthly bill nila. Ang Manila Water customers naman na kumukonsumo ng hindi hihigit sa 10 cubic meters kada buwan, mahigit piso ang madadagdag sa monthly bill. Ang mga kumukonsumo naman ang hindi tataas sa 30 cubic meters, may dagdag na 58 pesos na babayaran sa Marso. Paliwanag ng Maynilad at Manila Water, ang dagdag singil ay matagal nang nakaschedule. Bahagi raw ito ng 11 peso increase noong 2008 na hinati sa 5 taon para hindi mabigatan ang milyong-milyong customer nila. Ang Manila Water ay may mahigit 6 na milyong customer, habang ang Maynilad naman ay may mahigit 7 milyong customer. Sa pamamagitan ng mas maraming proyekto, hindi lamang sa patubig, kung hindi pati na rin po sa larangan ng sanitasyon para linisin o i-treat yung tinatawag nating domestic wastewater o yung gamit na tubig mula sa kabahayan. Narito naman ang ilang tip ng Manila Water para makatipid sa tubig. I-report agad kung may nakitang tagas sa mga tubo sa inyong lugar. Siguruhing nasa maayos na kondisyon ang mga tubo at gripo sa inyong bahay. At gumamit ng balde at tabo sa paliligo at paglilinis. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Umaasa ang Department of Energy na bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa magagandang mga pangitain sa ibang bansa.
Pero wala pang anunsyo tungkol dito ang mga kumpanya ng langis. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa 1,000 kita ni Ignacio Kadayday sa pagmamaneho, 200 piso lang ang nauuwi niya sa pamilya araw-araw. Malaking bahagi raw kasi ng kita niya napupunta sa diesel. Minsan kasi magbaba sila ng bensin ko, magtaas naman ng piso. Ngayong linggo, inaasahan na naman ng 25 centavos na dagdag sa presyo ng diesel. Mataas daw kasi ang presyo sa world market, pero ipinagpaliban muna daw ito ng ilang oil companies. Umaasa ang Energy Department na hudyat na ito ng pagbaba ng presyo ng petrolyo, lalo pat bumuti na ang sitwasyon sa Egypt. Kritikal ang Egypt, partikular ang Suez Canal, kung saan dumadaan ang humigit kumulang 2 milyong bariles ng langis araw-araw. Ever since Mubarak stepped down, so the market has improved. So I think I'd like to think, and I cannot be for sure, no, because anything can happen, I'd like to think we're on our way down. Makakatulong din sa pagbaba ng presyo ng langis ang bumababang demand ng China. Mula nang itaas ng China ang interest rate sa bansa, nagsimula nang humina ang konsumo nila ng diesel. Nagdagdag na rin ang produksyon ng langis ang Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC. Kapag dumadami ang supply kontra sa humihinang demand, bumababa ang presyo ng bilihin tulad ng langis. At kung patuloy din na lalakas ang piso kontra dolyar, kasunod nito ang posibleng pagmura ng petrolyo sa bansa. Nung nakaraang linggo ho, nag-appreciate siya by more than 50 cents, ang pagkakaintindi ko. Kaya ngayon, nakatulong ho yan sa pagbaba ng presyo ng gasolina. Depende kung saan magpapakarga, maaaring mas mahal o mas mura ang diesel at gasolina ang inyong bibilhin. Ang diesel halimbawa, naglalaro sa 39.75 hanggang 42 pesos kada litro. Ang gasolina naman, mabibili sa halagang 48 pesos hanggang 49.80. Sa isang gas station sa Commonwealth halimbawa, 41.50 ang kada litro ng diesel, habang 41.25 naman sa kaparehas na gas station sa Taytay, Rizal. Paliwanag ng DOE, nagkakaiba ang presyo depende sa lokasyon dahil sa halaga ng renta ang binabayaran ng mga dealer, higpit ng kompetisyon sa lugar, at sa gastusin sa paghahatid ng langis mula depot hanggang gasolinahan. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.